Hey guys, welcome sa ating Module 2. So last time pinag-usapan natin yung overview, no? And binigyan ko din kayo ng challenge about doon. So sa challenge number 1, maghanap muna kayo ng prospect clients nyo or prospect leads. And yung mga nahanap nyo is isang tabi nyo muna yan. So this time ang pag-uusapan natin is setting up your profile. So, bakit ba mahalaga yung pagse-set up ng profile? Kasi dito sa pagse-set up ng profile, mas nasa-showcase nyo kung ano yung mga kaya nyong gawin, ano yung service na ino-offer nyo. Kumbaga, mas clear kay client kung ano yung mga ino-offer nyo, no? And dito sa setting up your profile, bigyan ko kayo ng example kung bakit siya mahalaga. So, let's say nag-reach out kayo kay client, no? So, nag-reach out kayo, ito yung service nyo, VA, Virtual Assistance. So, inofera nyo si client na sinabi nyo gusto nyo mag-offer sa kanya ng virtual assistant services. Tapos nakita niya sa profile nyo is, let's say, yung cover photo nyo is family nyo. Tapos yung DP mo, graduation. Typical. Pero wala namang masama. Wala namang sabing masama doon, no? Pero dito, pag sa freelancing, kailangan natin ayusin yon. So, balik tayo sa example, no? So, kunyari, nakita yung family, yung cover photo nyo, tapos yung mukha nyo is, let's say, kakagraduate nyo lang, or yung graduation picture nyo. And, nakalagay dun sa work nyo is works at Krusty Krab, tapos meron pa kayong kung ano mang tugtog dun sa Facebook nyo. So, sa tingin nyo, kakagatin ba yun ni client? No? Siyempre, kung ilalagay niyo yung sarili niyo sa position ni client, hindi. Kasi mukha namang hindi kayo nag-o-offer ng service or hindi naman kayo legit na freelancer. So, kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo kung gaano kahalaga yung pag-setup ng profile, no? So, dito sa pag-setup ng profile, ito yung mga pinaka-hina-highlight natin, no? Meron tayong cover photo, profile picture, offer, and call to action. So, sa cover photo, mahalaga na ilagay nyo rito kung ano yung service na ginagawa nyo. So, bukod sa service, maganda rin na ilagay nyo rito kung ano yung value na binibigay nyo. Hindi lang kayo basta nag-o-offer ng product, nagbibigay din kayo sa kanila ng service. Nagbibigay din kayo sa kanila ng valuable, no? Nagbibigay kayo sa kanila ng value. So, ito, ang pinaka service niya is design plus implement plus automate. And ito yung value na binibigay niya, no? I help coaches and consultants. So ito, conversion focus, remarkably designed funnels and automation. I am a revenue maximizer, not a pixel polisher. So ibig sabihin na kapag ka-hire siya, hindi lang siya basta gumagawa lang, no? Ibig sabihin, gusto niyang ma-aim na yung revenue na makukuha ni client is talagang kumbaga mapipiga, no? And ito, yung conversion focus, ibig sabihin, yung mga taong pupunta doon sa website is mako-convert sila into sales, no? Hindi lang sila basta dadaan lang tapos aalis na. So, remarkably designed funnels, ibig sabihin yung design na ginagawa niya is hindi lang mema. Ibig sabihin, pinag-iisipan talaga. And automation naman, ibig sabihin, yung mga bagay na doon, naka-automate na. Let's say, pag nag-sign up yung user doon or yung target market, or ako, kunyari, bibili, tapos pagbili ko, automatic na mag-ship yung product or may marireceive akong email, confirmation email. So, yun yung automation na tinatawag, no? So, pwede nyo ring ibigay yung mga value na yun or yung mga strategies na ginagawa nyo. So, paano nyo yung gagawin, no? So, let's say, virtual assistant kayo. So, hindi nyo alam yung gagawin. So, pwede kayong pumunta rito kay ChatGPT. So, ito yung prompt na ginawa ko, no? Create a short call to action with added value on my services as a freelance virtual assistant. So, halimbawa, ito yung binigay ni ChatGPT, no? So, ito, I don't just take tasks, I provide peace of mind. So, experience the freedom to focus on what matter most. Ibig sabihin, kapag hinire kayo as a virtual assistant, hindi lang basta pagmamanage ng task yung gagawin nyo. Kung hindi, binibigyan nyo rin si client ng peace of mind para mas makapag-focus siya sa mas malalaking bagay, no? So ito, mayroong call to action, schedule a free 30-minute consultation today. So mga ganung bagay. So balik tayo rin sa slide, no? Okay, so sa profile picture naman, make sure na pleasing at saka naka-smile kayo kahit papano. And ito, optional na lang to pero pwede nyo yung gawin. So, funnel builder and designer, so sila yung gumagawa ng mga website, no? Or yung mga single landing page. And ang masasuggest ko rito is pwede nyo rin siyang gawin pero nasa sa inyo na yan. So, offer, ito ilagay nyo rito kung yung service na ginagawa nyo. At syempre, call to action. So, question ngayon, paano nyo gagawin yung cover photo nyo at profile picture?
So, pag-usapan na rin natin yung call to action. So, itong tatlo, cover photo, profile picture, and call to action. So, sa cover photo, pwede kayong pumunta rito sa Canva, create, yan, Facebook, let's say, type mo rito, cover photo. Yan. So, lalabas siya, cover photo. So, yan, may mamimili na lang kayo rito, no? Nasa sa inyo na lang yan kung ano yung gusto nyo gawin. So, halimbawa, ito. Yan. Wag lang basta virtual assistant yung ilagay nyo rito, no? Ilagay nyo kagad kung ano yung value na makukuha nila. Tapos, pwede nyo ilagay dito na, let's say, yung virtual assistant, i-highlight nyo na lang or ibahin nyo ng kulay, mga ganyang bagay. So, maganda rito is, meron ka ng template na aayusin mo na lang, tapos pwede mo na siyang i-download. So, download nyo lang siya, PNG or JPEG, walang kaso yan. Pero, I suggest na i-test nyo ito sa mobile version. Kasi minsan yung design nyo, maganda lang siya pag sa PC. Pero pag sa mobile, iba na itsura. And most of the time, yung mga tao is ginagamit nila is mobile. Kaya yun. Tapos, okay na tayo sa cover photo, sa profile pic. Sa profile photo naman, no? So, sa profile photo, meron akong ginagamit dyan. Ito. Profile Picture Maker. So, ano siya? Under siya ng PixArt. So, ganito nyo lang siya gagawin. So, ito kunyari, yung image ko. So, maganda rito is automatic niya nang i-remove yung background, no? So, antayin lang natin saglit. Medyo matagal to. So, kung wala kayong, halimbawa, maayos na picture, so, pwede naman kayong gumamit ng cellphone. So, for sure naman, lahat tayo is may cellphone na, no? And, sa ng cellphone, make sure na yung damit nyo is may kwelyo and yung background nyo is maayos. So, yan. Pwede nyo i-adjust yan. Pwede nyo i-zoom out, zoom in. So, ito yung rotate. Yan. Tapos, ito. Ang tip ko lang dito sa inyo, no. So, pagdating sa color, make sure na yung color nyo is masakit sa mata. So, bakit masakit sa mata? Let's say, ito. So, bakit masakit sa mata? Ito, dilaw, no. So, bakit? Ako, ginagawa ko to kasi para mas napapansin ni client yung picture ko, no. Unlike nito, yung mga dark color, mga red, mga ganyan, parang hindi siya nakaka-catch ng attention unlike sa mga ganitong kulay. Sa texture, nasa sa inyo din yan kung gusto nyo. Halimbawa ito, dito kayo sa apoy, yan, wala namang kaso yan. Pero yun nga, yung tip ko sa inyo is make sure na yung gagawin nyo is eye-catchy. So border, optional lang din yan, pero I suggest na lagyan nyo. Let's say, yan, yun ang border na yellow, green, yan, para mas aesthetic lang yung dating, no. Tapos, download nyo na lang, then pwede nyo na siyang gamitin. So, pagdating naman sa call to action, meron tayong tinatawag na calendar. So, sa calendar, tayo natin live demo. So, pwede kayong mag-log in, no? Tapos, sign with Google. So, pag sinign nyo to with Google, automatic na magsisync yung Google account nyo. So, ano bang maganda pag nakasync? So, let's say si client nag-book sa inyo. Pinilapan niya yan, din nag-confirm. Automatic na mag-i-email sa inyo si Google, sasabihin na may meeting kayo, then ma-add nyo na siya sa calendar nyo. Para hindi nyo rin mamimiss kung sakaling may meeting kayo. So, yun yung maganda. So, free software lang tong calendar. Yung Calendly, pwede nyo rin gamitin yun. Same features lang din naman. Pero ako mas gusto ko tong calendar dahil mas madali siyang gamitin. So, yun lang. And, balik tayo rito. So, yun lang. And, ang challenge ko sa inyo for this day is, syempre, gumawa kayo ng cover photo nyo, profile photo nyo, offer, call to action, and i-comment nyo sa baba kung ano yung mga napag-isipan nyo na cover photo and profile photo nyo. So, i-comment nyo yung mga ganito nyo, no? Design plus implement plus automate or something na unique, no? Doon sa pag-generate nyo ng ideas. Then, yan, para makita ko rin, no, na nagpa-participate kayo and fina-follow nyo yung mga instructions natin. So, again, ang challenge is optimize your profile and comment down kung ano man yung nagawa nyo. So, yun lang. And for our next topic, pag-uusapan natin yung plant acid method. Itatackle natin yung mga bagay
para makapag-reach out dun sa mga client. So, bibigyan ko rin kayo ng mga templates na pwede nyong magamit, no? And this time, i-reach out na natin yung mga prospect clients natin. So, yun. Kita-kits tayo sa susunod na video.